Okay, so pakinggan na natin si Banat Bay. Ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe. Auntie Claire, di ka pa buhay. Ano, buhay ka na pero wala ka pa. Baka nagja-jack and poy ka pa nun. O nagcha-Chinese garter ka pa. Ito yung ano anong ebidensya ang gusto ninyo? Ito, witness ako. Witness, sabi niya. Hindi, mali. Personal knowledge daw kasi yan. This is being passed as personal knowledge, not as rumor. Kumbaga nakita niya firsthand. Pero still, these are not facts. These are just allegations. Okay? Magkaiba kasi yung facts. Kailangan i-establish mo muna talaga na talagang yung dalawa kayo, both parties agree na ito talaga yung nangyari. Doon mo mai-establish siya as facts. Okay? Dito kasi hindi Hindi yun yung yung sinasabi ni Amy Marcos, these are all just allegations. Okay? Allegations pa rin siya kasi nga hanggat hindi umaamin or hanggat wala kayong hard evidence na talagang nakikita, may paraphernalia ng pinagbabawal na gamot na makikita mo si Bongbong Marcos, doon pa lang siya masasabi na facts. Or at least may video. Wala naman, di ba? Yung video na pinakita nung 2024, mukhang AI, di ba? Mukhang AI generated. Tapos, or fake siya. Ngayon naman, yung kapatid yung nagsasabi para meron siyang more weight. Pero again, these are all allegations. Bintang pa lang siya, hindi siya facts, okay? Siyempre, hindi naman alam ni Banat Bay yan kasi nga propaganda yung lakad nila. Ako naman, hindi ko naman binoto si BBM Hindi ko naman... hindi ko binoto yung mga yan, okay? Pero, ayoko naman i-upset yung established order na babaguhin natin yung presidente kasi ayaw nyo na. Ano kayo? Mga main character ng social media tsaka ng Pilipinas. Di na, mag-antay tayo ng 2028. Mamaya na yan. Tuloy mo na natin. Ako mismo, witness. Ako Okay. at yung mga PSG, hindi pa PSG tawag doon, presidential guard pa. At yung mga... Again, these are all allegations. Kailangan mo nang i-corroborate yan. Diba? Kailangan mo na nating kunan lahat ng statement, lahat ng mga nakakita kuno. Tapos kung merong CCTV, mas maganda para makita natin kung may ginagawa talaga. Again, ang problema kasi dito, linalabas nila sa internet, linalabas nila sa media. Kasi nga gusto nila maging trial by publicity. Again, it's not gonna happen na kung nag-iisip ka lang, wag na yun wag na yan. Sige, assume na natin na totoo yan Na totoo niya na na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Bongbong Marcos just for the sake of argument, kahit na allegations lang siya. Pero bakit niya pa rin sinuportahan? Doon pa lang makikita mo na yung motibo ni Amy Marcos dito. Why I believe she is not really to be, kung ano man yung binibenta niyang propaganda, I'm not buying it. Kung ano man yung binibenta niyang position, I'm not buying it. Kasi nga, kung talagang concern siya sa Pilipinas, sana noon pa lang, noong 2022 pa lang, hindi niya na sinuportahan si Bongbong Marcos. Sana ang pinilit niyang maging presidente, si VP Sara. That's the point. Okay, tuloy natin. Iba pang pulis, kami ang naglilinis ng droga ni Bongbong Marcos. Auntie Claire, anong kalokohan mo? Sumagot na kasi si Yusek Claire and binanggit niya yung 2022 yung 2022 na ano tawag dito, yung 2022 na St. Luke's drug test, tapos binanggit niya rin dito yung ibang mga propaganda points ng mga Duterte, pero that's not the point there. The point here is that who is saying the piece, okay? What is the motivation of the speaker when he is saying this, 'di ba? Yes, kapatid siya ni Bongbong Marcos, pero that's beyond the point Kasi kung gagamitin mo yung statement na yan, sasabihin ko, bakit yung pinsan niya, si Romualdez, di mas lamang yon. Kasi, pinaprotekta niya si Bongbong Marcos wala naman siyang sinasabing ganyan di ba? Point doon, sana, Banat Bay, tingnan mo rin yung motivation nyo kung bakit nyo ginagawa yan. The motivation is very clear, is to depose Bongbong Marcos para maiupo si VP Sara. That's the whole point. Di naman transparency ito Kasi kung it's about transparency, sana hindi nyo inupo yan si Bongbong Marcos tung simula pa lang. Alam naman natin ang history ng mga Marcos mga red flags yan naglalakad Pero still you insisted on supporting the Marcoses.
Now, kaming mga working class na tao na gusto lang namin matapos yung termino ni Marcos at saka I think he promised everyone na merong makukulong by December. Sabi ni Ombudsman Remulla by December 15. Konting tiis na lang yun. Nasa December 15 na tayo eh. Mas malapit pa yun sa Pasko and you want to depose right now? Tawag kayo ng tawag na ganyang mga rally. Power grab kayo ng power grab. Show of force kayo ng show of force. It's not gonna happen. Really, it's not gonna happen. Kasi people are tired. People are tired because of doon sa mga nangyayari sa bansa and you want to depose just because maupo yung BP Sara nyo? Kinang-ina nito? Tuloy. Sabihin, hindi totoo yan. Ano, AI? AI si... Baka naman AI yan. Sandali, tanong natin sa mga taga-iglesia. Taga-iglesia, hindi po ba AI si AI? Hindi, corny. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Ayan na. Batid ko na nagda-drug siya. Ako ba? Ayun na! See? Yung mga tao, droga! Yan ang nakakainis dito sa mga ganito. Kasi kitang-kita nyo, it's just a propaganda piece, na which is very disappointing. Diba? Sana po, wag yung bilhin yung mga binibenta nito mga DDS vloggers na to. Please lang po, antayin nyo na lang mag-2028 kung gusto nyo ng pagpabago and make smart choices. I'm not gonna tell you kung sino yung boboto nyo sa 2028 kasi ako may bias din ako kung sino yung sa tingin kong tama. Diba? Pero kung hahayaan nyo na magpadala kayo sa mga ganitong klaseng propaganda, lugi kayo talaga. Sila lang ang masaya dyan kapag nakaupo na yung mga tao nila. Anyway, tuloy natin. Kita nyo ba yun? Kita nyo? Umiindak-indak pa yung mga tao. Natalon pa eh. Nakita ninyo? Hindi kasi ako, naintindihan ko talaga na ayaw maging political na mga taga-INC. Kaya hindi binabanggit dyan sa kanilang... ano nangyari dyan sa INC rally na yan? Tuloy. Stage yung Marcos resign o bangag si Marcos. Pero alam mo yung saloobin ng tao eh. Kaya nga nung nagsalita, abay, nalundag pa. Bakit? Pause. Dapat hindi nila pinayagan si Amy Marcos magsalita. It's supposed to be an anti-corruption rally. So, no politician should take the pulpit, di ba? Siguro, with the exception of Marcoleta. Bakit? Kasi INC si Marcoleta eh. Siguro, mapagbibigyan ko yun. Pero any other politician, siguro hindi na dapat, di ba? At saka dapat, ang message mo is general, not an attack on any politician. On against corruption. Tandaan nyo, si Marcos ang nagsimula nung anti-corruption drive ng current government ngayon. We are doon pa lang doon sa motivation niya na yon. You have to think about it kung ano yung ginagawa niya talaga. Kasi napaka-unfair kasi ng mga ganitong banat. Kung aatakihin mo yung ano niya. Kasi ad hominem yan eh. Literal na ad hominem yung ginawa ni Amy Marcos eh. Ikaw naman, drug addict ka eh. Totoo, alam mo yun, we've heard that before. Wala bang bago? Tingnan nyo realistically, matatapos na yung term ni Marcos. Baka nga, kung tutuusin yung etong gobyerno na to only has, I think, half a year. Ganun na lang siya eh. Kasi kita nyo, by 2026 hanggang 2027 na lang yung effective date niya. Bakit? Kasi pagdating ng 2027, ano na yan halos campaign period na yan eh. Marami na maglilipatan kung sino yung survey favorite by that time. Is it going to be Marcos still or still yung luluklok niyang parang bibigyan niya ng bet niya as yung susunod niya? We don't know yet. But ang point dito, konting tiis na lang, matatapos na yung term ni Marcos. And kung sino man yung papalit na yun, si Sara or someone else, sana maintay na natin. Kasi etong mga ganitong atake, it's really not helping anyone. Kasi obvious kasi yung galaw nitong mga INC na to. Tsaka na i-try i-depose si Marcos. Kasi it's not gonna work eh. Narinig na yan ng tao eh. Wala na bang iba? Narinig na tao na bangag si Marcos eh. Wala na bang iba? Tingnan nyo na lang objectively Sino yung mas mukhang hindi physically healthy? Si Tatay Digong o si Marcos?
di ba si Tatay Digong, gumagamit ng fentanyl yun, umabid siya, and you are okay with that. And fentanyl ngayon, kung hindi nyo na itatanong, that is a problem sa United States, 'di ba? Kasi maraming na babangag doon eh. Si Marcos, you really cannot tell kung gumagamit siya or hindi eh. Kasi bakit? Kasi nakikita niyo siya araw-araw eh. Nakikita niyo siya nag-i-speech, nakikita niyo siya nagsasalita araw-araw. Eh di sana kung talagang kung yung hindi siya okay, eh di makikita niyo. Kahit 'di ba sinabi ni Amy Marcos na meron siyang yung bangag daw, 'di ba? Sabi niya ganun, bangag to eh. Talaga ba? Di sana nakita niyo yung signs doon, except siguro doon sa Joe. But yung ngayon, parang wala naman eh. Parang he's a normal guy who is the president of this country. How stressful ba yung trabaho niya? Oo, kasi parating may atake, parating may ginagawa ka. So, he would look tired. That's yung initial expression mo. Pero alam niyo naman siguro yung talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot eh. So, gets nyo? Between Marcos ngayon at saka Duterte noon, nung COVID days na nagsasalita siya, ngas-ngas siya ng ngas-ngas doon, mas mukhang okay ngayon si Marcos, di ba? I mean, come on man, let's stop this shenanigans ng mga DDS and let's just move forward. Let's wait until this bago magpasko. Sabi ni Marcos, may makukulong ako, iintayin ko yun. Kasi nag-intay na ako ng 3 taon eh, na dumating ako dito sa point na to, na to be proven right dun sa mga sinabi ko nung 2022 that do not vote for these people. Now, na nagkakagulo sila, they are trying to convince everyone na tama na naman sila. Enough is enough, banat bay. Ngayon, para mas exciting ito, ba't di tayo mag-debate to? Debate tayo, tayong dalawa lang. O sige, kayong lahat na baneteros laban sa akin, baka naman pwede nyo akong pagbigyan, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Banat bay, magkita tayo sa matag. Mga